Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Paano mo hinaharap ang changes sa iyong buhay? Embracing the seasons of life. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon dito po sa Rekado. Hi! Kamusta po kayong lahat? It's February. Naku pa yung ating love month. Kaya naman dapat pag-uusapan natin ang magandang pagyakap sa atin mga hinaharap na pagbabago sa atin buhay. Ako po si Chiki Holman Yulo. Every Saturday, join me 4 o'clock to 5 o'clock. And I'm inviting you to listen to us via 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and listen to us via internet through FEBC and Facebook Live. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan po tayo sa Pinoy Connection. Yung mga kaibigan namin taga New Zealand, kamusta po kayong lahat dyan? How have you guys all been? Sa pamamagitan po ng PinoyConnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Yung mga nasa ibang bahagi ng China, ni hao ma, waidi, ngesing Chiki Holman. And yung mga kaibigan natin sa Japan, konnichiwa. Watashi wa Chiki Holman desu. Ochikare neneti kuremasu ka? Mata ne. See you. And mabuhay. Alam po ninyo, sa YouTube channel, mapapanood din tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, happy Saturday. Sabi nga nila, the only thing constant in this world and in life is change. Agree ka ba doon? Nakaka-experience ba tayo ng mga transitions sa ating career, sa relationships, maging sa ating physical and mental health? Sometimes, we know a change will occur. When other times, it comes suddenly and unexpectedly. So for today, ang topic po natin na pag-uusapan na exciting ang embracing the seasons of life. Panapanahon nga, sabi nila, paano mo hinaharap ang mga pagbabago sa iyong buhay? Sumagot at mag-send din po ng greetings sa atin ng ongoing live stream. And don't forget to wow, to love, and to share. Alam naman niyo dito sa ating show, allowed ang batian po, At kung meron po kayong mga topics na gusto nyong i-discuss natin, please, feel free to text us. And request ko since it is my 7th year, praise God, dito po sa Rekado, request ko, sama naman niyo ako sa prayers ninyo, Kasi, ang pakay po ng show na ito is to encourage you, to inspire you, to give you hope, and para ma-share ko din sa iyo kung paano ang faithfulness ng Panginoon, even when most of the times we are not. Sabi nga nila, yun, Chiki? Alam mo, minsan, lahat naman tayo may dinadaanan sa buhay. Pero minsan, hindi natin ma-fathom kung gaano tayo kamahal ng atin Panginoon. Babatiin ko pala yung aking mga nakasama sa kasal ng anak ng BFF kong the late Maggie Garcia, Paulo Gomez, and of course, Veronica Mendoza, Dr. Veronica Mendoza. Ay nako, Tita Chiki had the nicest time, and Tito Prandy. Congratulations to you both. And I know that, with God on your side, nothing is impossible. At ang aking mga kapo kaninang, hello, Lynn Roa Belmonte, hi! And Peggy Angeles, at ang mga asawa nilang gagwapo,
Alam mo yung matatangkad na magagwapo, ayun ang mga asawa nila. Hi Peggy, hi Lynn. Nung pagsabing family of the groom, syempre, tumatakbo kami dalawa ni Peggy. Family of the groom kami. And, napakagandang ceremony. Okay, so yan ang mga binabati ko at yung pong Hi Inda Santos, regular listener, also si Josie Reyes ng Angono Rizal. Hi Miss Josie. Pia Enrique Canes of Marty of Falls Church, Virginia. At si Eric Canes of Los Angeles City, mga kapatid ni Cesar Ching at si Bubu Ching. Cesar, maraming salamat sa bigay mo sa amin ni Pranding mga alimango at saka yung ang laki-laking alimango. Tapos yung pagkalaki-laking lapu-lapu na parang ang laki-laki, parang baby, parang kutsinilyo, parang baby lechon, no? Sabi nga nung anak ko, it's big. Yes, pinakita ko ang picture. It's huge, Mama. It's huge. I don't know. I'm staring at it. I don't know what to do. Sabi ko. So sabi ng friend ko, paluto mo sa sa Chinese restaurant. Hindi. Actually, kami lang nung kasama ko dito. Kami ang nag-cooking. Ang sarap pala ng lapu-lapu na sinigang. Oh my gosh. Tapos ngayon yung pinirito namin with lots of lemon. Okay. Hindi pa mauubos dahil ang laki-laki nun. Okay. Syempre, nakakatatlo ata ako. No, I try no rice, ha? I try no rice. Maraming salamat ulit hanggang sa susunod na pagdala mo ng goodies sa bahay namin. Okay. When you talk about seasons of life, ano bang pinag-uusapan natin? Dati season is estudyante ka, tapos naghahanap ka ng trabaho, nagkatrabaho ka na, at tapos may barkada ka, somehow, one season, ikaw ay nagde-date na, pangalawang season, nag-isip ka na mag-asawa o nagkaasawa ka na, nagsisimula ka na mag-family, tapos minsan ibang season, napalaki mo na yung mga bata, ano na yung susunod? Yun ang pag-uusapan natin. Sumagot po at mag-send ng greetings and don't forget to wow, love, and share. Don't forget, you can watch yung pong sinasabi ko as of like last week pa, yung Family Feud. Mapapanood nyo po kaming mga lunch date host. Kalaban namin yung Neo Colors. It's in YouTube now. Also yung pong makabagbag damdamin daw na interview sa akin po ni Mr. Julius Babaw. Okay. Tapos mag-comment po kayo doon, ha? Okay. And make sure you share. Wow, love, share to your family. Sumagot na at mag-send ng greetings. Before we start, I'd like to greet our listeners also. Marakejem Almazan. Good afternoon, Tita Chiki, watching from Riyadh, Saudi Arabia. God bless you. Marhaba. Yale marhaba, alhamdulillah, salami. Tisba al-khir, saba al-khir. Markajem, hayati ya habibi. Silfredo Garces. God bless you, Miss Chiki. Good afternoon. Si Imelda Gavina de la Cruz. More power to your program, Tita Chiki. Ingat po kayo palagi. At si Nora Kabantog, ever since. Nora, 7 years na ba tayo? Oo. Recuerdo at Ricardo. Senaida Gueco Macale from Severa Subdivision, Angeles City, Pampanga. Yung mga na-meet ko din sa GCF Pampanga. Kamusta? Mayap aga kekongan. Ay, meken isaguli. No, karen kamunta. At ang mga pamilya nung kasama ko din, ang mga pamilya ng Dizon family, Benny and Susan Dizon, at si Albert and Carol Dizon Baluyot. Hi, Albert! Hello again, mga regular listeners. Romy Dizon, Susan, Ruth, and Rading Dizon, and Esther Dizon. Kamusta na kayo? Nako, parang kahapon lang, mula po, na sabi nga ni Vicky Kalandong Gabornes, maulan daw doon sa Quezon City, nagsisimula na mag-ulan. Carmen Miranda, blessed afternoon, Miss Chiki. Tita Chiki, God bless your program and watching from Morong Rizal.
malapit sa akin yung Morong Rizal. Minda Aridodon, hi, from Dasmariñas, Cavite. Sip, Cipriano, Balatazo, Balitbat. Alam mo, since day one ka din. At saka si Sip and Eugene, Mami Eugene Bergonia, kamusta na po kayo? Kailan kayo pupunta uli sa Pilipinas? Huwag kalimutan ang chocolates ko, ha? Kamukha nung dati. Tinatanong nga ako, Chiki, ano gusto mong chocolates? Bakit ba tumatawa sila pag sinasabi kong Hershey's, Kisses, KitKat? Inyo-emirate ko yung gusto kong chocolate. KitKat kung meron KitKat na orange or KitKat na minty. Kasi sa ibang part ng United States meron nun eh. Sinasabi sa akin, yun na, ang gusto mo. Well, kung meron ka pang pera, di yung mas mahal na tsokolate. Pero dyan, happy na ako. Alright. Noraline, hi. Minaldo Servida, Mela, Malastas. Ay, alam mo, lahat ng atin si Nora Cancela talaga since day one. Sharon, Julie Vergara Evangelista, hi. Emma Gudaka, mga taga San Jose del Monte, Bulacan at ang lahat ng staff na. Uy, kamusta na kayo? Good afternoon, pagbati mula Christ above all community church Tarlac. God bless you all. Ako din po ay yung po sa mga pamilya na may sakit, na nasalanta ng something, na may dinadaanan po. Ang masabi ko, alam mo, lahat tayo may dinadaanan. Iba-iba lang pong version. Minsan talaga mas grabe pa nga yung kapitbahay mo kaysa sa'yo eh. Pero nakikita mo lang yung sarili natin. Pag-pray mo din sila. Kasi minsan, mas kailangan nila ng prayers kaysa sa atin. So pag-pray mo sila ha. Kasi napakabait ng Panginoon. Nakikinig yan. At pag sumagot siyang no, na kunyari hindi yung gusto mong minimiti mo, hindi nangyari. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi yan no eh. Minsan not yet. O nilalayo ka niya sa masama. Alright? At nais din natin pasalamatan dito po sa FEBC yung mga tulong po ng Panginoon sa inyo pong suporta sa atin. Mahigit 75 years na po ang atin na ibabahagi na ang tamang balita at mabuting balita tungkol kay Panginoon sa Jesucristo. At ang nais po namin maging kabahagi kayo sa ministry na ito. Mag-message po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa ibang detalya. Yung pong sa transmitter project natin. Ang buhay po ng transmitter ay usually mga 20 years. 25 years na po ang transmitter namin. So, talagang due na mapalitan. So, prayer po namin na matulungan ninyo po kami doon. Maraming salamat po. Ang kawikaan ngayon araw ay galing sa Ecclesiastes 3, verse 11 sa NIV, New International Version. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from the beginning and to the end. Alam mo, meron din sa Filipino translation, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Lahat naman talaga panapanahon. Ang totoo'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa at ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. You know, God is so good and so powerful that He can embrace all of us. And yet, pag nakahiga ka sa kama mo, tapos feeling mo nag-iisa ka, alam mo, nasa loob siya ng heart mo. So, ini-encourage ko po kayo na mag-pray at kausapin siya. Ang birthday trivia naman po, naku, ang dami-daming may birthday. Lalo na ngayon na buwan ng Happy Valentine, February 14, 1985, ipinanganak si Love Marie Payawal Ongpauco. We all know her as a beautiful Miss Heart Evangelista. Siya isang Filipino actress, artist, she paints very well, and a businesswoman. February 14, 1971. Ipinanganak
si Cristina Bernadette Cojuangco Aquino, o mas kilala siya natin bilang Miss Chris Aquino. Siya ay isang Filipino television host, actress, producer, and businesswoman. Dubbed as Philippines Queen of All Media, Aquino has hosted numerous talk shows, game shows, starred in several films and television series, and currently making waves in the social media platform. Ang sabi nga nung mga kasama sa production, si Chris, pag binigyan mo ng card, ganun, titingnan niya yung kanyang script, pagkatas okay na, memorize na niya lahat yan. May gift siya nun. Happy birthday, Chrissy! February 14, 1977. Lahat ata ng pinapanganak ng February 14, napakagaganda. Ipinanganak si Donna Cruz Irastorza Larrazabal, o mas kilala siya bilang Donna Cruz. Siya ay mula sa Philippine show business family na The Cruz Family. At bilang kasama sa Cruz Family, talaga naman lahat sila ay pagkagaganda at pagkagagaling na kumanta po sa entertainment. Okay, so, isa siyang Filipino singer and actress, and a very supportive wife and mother to Dr. Larrazabal of Cebu. February 16, 1971, ipinanganak si Lotlot De Leon na isang Filipino actress. Siya ay naging member ng That's Entertainment. Hi Lotlot, it's Tita Chiki, along with Ramon Monching Christopher as her love team partner. The Lotlot Monching was a popular love team noong 1980s. One time I bumped into her in, saan na nga ba yun? Sa kabila ng Tiendesitas, sa kabila na parte ng Tiendesitas. What is that mall known? Anyway, I met her. She was seated by the bar area, I think with her fiance or boyfriend, and she, when I was saying a lot, Tita Chick, she was so excited to introduce me to this wonderful guy na husband na niya ngayon. Tita, i-meet mo yung aking boyfriend. O yun. Okay, so natutuwa ako pag gano'n kasi feeling ko pamilya ako. Hindi naman, pero feeling ko lang. Okay. February 18, 1940, ipinanganak si Perla Marcial Bautista na isang multi-awarded actress. She acted in more than 250 films. Grabe. Tapos, famous award siya for Marcang Rehas noong 1962 at maging ang Gawad Urian Award for Best Supporting Actress in Anak ng Cabron. Wow! Tita Perla Bautista, happy birthday! Ngayon po sa kasaysayan, alamin natin ang trivia and facts about history. Narito si classmate Hannah Placer. Go, Hannah! Ngayon sa kasaysayan. Happy Saturday sa'yo, classmate! Ngayon ay February 17, 2024 at narito po ang mga nakalista para sa ating pang Send Me Back Saturday na ngayon sa kasaysayan. Classmate, alam mo ba nga dito sa Pilipinas, February 17, 1872, naganap ang pagbitay sa paring Gumburza. Ang tatlong paring martir nga na sina Mariano Gomez, Jose Polonia Burgos at Jacinto Zamora ay inexecute sa pamamagitan ng garote ng mga Espanyol nga sa Bagong Bayan dahil sa kinalaman ng mga ito sa 1872 Cavite Mutiny. Sinasabing ang tatlong pari ang nanguna sa kampanya laban sa mga abusadong paring Espanyol. Nilabanan din ng tatlong paring ito ang pantay na karapatan ng mga pari sa simbahan. Sila rin ay lumaban dahil nga patungkol sa issue ng sekularisasyon sa bansa. Dahil nga sa issue ng taxation, naging daan ng Cavite Mutiny para magkaroon ng revolusyon. Kaya naman pinatahimik ng Spanish authorities ang mga tumutuligsa sa sekularisasyon. Nag-iwan nga ng malakas na epekto ang paggarote sa paring Gumburza, lalong-lalo na sa paningin ni Dr. Jose Rizal at nag-udyok nga sa kanya na isulat ang nobelang Noli Me Tangere. Sa kasaysayan naman sa ibang bansa, classmate, alam mo bang February 17, 1979 ay nagsimula ang Sino-Vietnamese War. Giyera ito sa pagitan ng dalawang communist countries na China at Vietnam at ito nga ang itinuturing na ikatlong Indochina War.
Matapos noon ang Vietnam War ay nakipagmabutihan ang Vietnam sa Soviet Union at hindi nga sa China. At dahil nga sa anti-Chinese at pro-Soviet movement ng Vietnam, naglunsad ang China ng full-scale military invasion nito sa northernmost provinces ng Vietnam. Tumagal lamang ng 27 araw ang giyerang ito, ngunit naging matindi ang pinsala nito sa parehong partido. Alam mo ba, classmate, noong 1990s, matapos mag-withdraw ang Vietnam sa Cambodia at mag-collapse ang Soviet Union, napagdesisyonan din ng China at Vietnam na itigil nga ang kanilang hadwaan, kaya naman matapos ang kanilang lihim na summit sa Chengdu, China, ay formal na nare-establisa ang diplomatic ties sa dalawang bansa. Sa atin namang musika sa isayan, classmate, alam mo bang February 17, 1976, kinilala nga Woman of the Year si Bette Midler. Ginawa rin ng Harvard's University Hasty Pudding Theatrical Society si singer-songwriter Bette Midler ng Woman of the Year. Sa kabuuan nga ng kanyang career, marami sa kanyang kanta ay naging sikat at pasok lagi sa record charts. Kabilang na nga dito ang rendition niyang The Rose, Do You Want to Dance, Boogie Woogie Bugle Boy, at From a Distance, syempre, ang Wind Beneath My Wings. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. For you are the wind my way. Yan na nga po mga nakalista sa ating short history lesson. Ito pa rin po si classmate Hannah Passer nagpapaalala sa iyo anuman ang mga naganap sa ating kasaysayan. Ang mga aral nito ay magagamit natin para mapaunlad ang ating kinabukasan. Ingat ka ngayong Saturday. Spread the love! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Paano mo hinahanap ang changes na hinaharap mo, ang pagbabago, changes sa iyong buhay? Embracing the seasons of life. I'd like to invite you, once again, this is Chiki Holman Yulo po. Text DZAS, message and send to 0917-572-1754 and Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Sabi ni Miss Claire, exciting para sa akin ang transition sa life. For me, kapag may changes, may adjustment or challenges na dinadaanan tayo na nagre-resulta sa growth natin. Hinaharap ko ang mga yan sa pamamagitan ng, of course, praying, accepting, and preparing, and equipping myself. Alam mo, Claire, tama yung sinabi mo kasi may friend din ako, si Miss Sue Dizon. Nung in-announce niya, well, this was like 2 weeks ago. Yeah, she was. They were 2 weeks ago. Yeah, they were celebrating their 40th wedding anniversary. Anyway, what struck me, yung kanyang get together, yung kanyang commitment na party nila sa wedding nila, mag-asawa, hindi yung sila. It's for the Lord, na how the Lord is so faithful in their lives. Tapos alam mo, nung sinabi nung anak niyang eldest, na scientist na sa UP, scientist nga, na sinabi nung bata na, Ma'am, I want to be a pastor, no? Alam mo, ang cute niya kasi sinabi ng friend niya, alam mo ba na gusto magpastor ng anak mo? Yes, and you know what? We will be preparing for this. Doon ko nakita na, oo nga naman pala, sa buhay, pinaghahandaan, preparing na yung anak mo mag-iiba ng buhay, preparing na ikakasal siya o kinasal na siya, preparing na kunyari
magkakaapo ka, preparing nagagraduate yung isang anak mo sa kolehiyo. Those are the things that we're preparing for. Thank you, Claire. Sabi ni Miss Gemma, kapag may pagbabagong nangyayari sa life ko, pinag-aaralan ko muna itong mabuti, tinitinan ko ang bawat side. Tapos pinag-iisipan kong mabuti kung ano ang gagawin na dapat kung gawin, kung hindi dapat gawin o hindi ba ito dapat gawin. Sabi ni Jacqueline, para harapin ang transition ng life, we need to be flexible. Ang harapin ito ang tatag ng ating buhay, okay? Ng ating loob. Yung katatagan mo na should things happen and things don't work out the way you planned it, it's alright. Maybe God has other plans for you. Sabi ni Darlene, to be honest, sabi niya, madalas pong mabilis akong ma-discourage at sepangs. What's a sepangs? Alam ko yan eh. Hindi na naman ako kasama sa mga baget language when there is changes na nangyayari. Separation anxiety ba yun? Okay. When there are separation anxiety, when there is a change in our lives. Nasa stage ako ng life ngayon na patuloy na pinag-aaralan ang changes is inevitable. Kaya nga I have to be flexible and reminding myself na sometimes it's okay to go out of your comfort zone. Darlene, totoo yan. Alam mo, minsan, God allow certain circumstances in your life. Tapos alam mo, malalaman mo, yan palang circumstances na yan, na-training ka na, na-prepara ka na, kasukso anong mangyayari na susunod. So, wag kang mataranta. Okay, marami pa tayong pag-uusapan. Katulad ng ways to embrace the seasons of your life. Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Welcome to Tips ni Tita Chiki. Pag-uusapan natin po ang mga pamararaan para mamayakap natin yung pagdating ng iba't ibang panahon sa atin buhay. Punong-puno ang atin buhay ng series of seasons, each unique and ever-changing. Gaya ng pagkakaroon ng, yun na nga, yung sa kapaligiran mo, our own lives, different stages, each bringing it its own set of challenges and opportunities. By embracing the seasons of life at pagkakaroon ng strategies, we can navigate transitions with grace, harness our strengths, and make the most of every moment. Kaya naman, take note of these tips mula sa Medium and Company and Com Kaagapay. Number 1, practice self-compassion. Understand that life unfolds in seasons. Napakamahalaga ngang maging kind and patient sa iyong sarili habang nakakaranas ka ng iba-ibang panahon sa buhay mo. Yakapin mo sarili mo. Pat mo yung sarili mo sa balikat at sasabihin mo, good job! Okay? Embrace yourself. Embrace also self-compassion and allow yourself, the grace during times of transition and challenges. Minsan naman talaga hindi nangyayari yung minimithi mo sa buhay. Ang prayer ko po palagi na na-share ko na din last week, Lord, kung ako po ay minsan bibitaw sa iyo kasi human lang po ako, tao lang po ako, minsan yung aking faith ay nawawala, pangako mo God, wag kang bibitaw sa akin. So hindi ikaw ang iniisip mo, ang Panginoon. Alam mo lahat ng biyayang tinatamasa natin, akala mo sarili mo lang? No. Sa Panginoon lahat yon. Ikalawa, i-assess yung priorities. Regular na i-evaluate mo ang atin prioridad at anong kasalukuyang stage ka sa buhay. Recognize mo na minsan pwede ka mag-shift, minsan hindi. Minsan ka-align mo yung actions mo at goals mo. Nung kung ano naman talaga ang, talagang what truly matters. Yung anong mahalaga sa buhay mo sa present moment. Minsan, yung transition na mulang corporate, tapos hindi ka na corporate, tapos stay at home mom ka, tapos hindi mo alam, ikikip mo pa ba yung iyong 10 suits sa closet? Ako yun ang problem. Yun ang naka-challenge ako ngayon. Kagagaganda ng suits ko. Tapos sasabihin ko, kailangan mo ba yan sa buhay mo ngayon? Or pwede mong isatabi muna? Tapos sasabihin sa akin ng kaibigan ko,
ano yan, itatapon na pamimigay. No, you tiklop lang first and put in a separate lalagyan, but not in the main real estate of your closet, no? Iligay mo siya dun sa isang closet mo na hindi mo kailangan i-access araw-araw. Alright? So yes, assess your practice self-compassion is number 1. Number 2, assess your priorities. Number 3, embrace flexibility and adaptability. Kasi palaging may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, believe me. And it's crucial, maging flexible ka lang sa mga plans and expectations. Ika-4, set realistic expectations. Mahalagang maintindihan mo na meron tayong mga limitasyon at mga demands sa atin current stage ng ating buhay, no? Set realistic expectations of yourself, considering your responsibilities, commitments, and available resources. Huwag na wag mong i-compare yung sarili mo sa iba, ha. 5, seek support and build a network. Palibutan mo sarili mo ng mga supportive na friends, family, mentors, and like-minded individuals. Seek their guidance, encouragement, and advice as you navigate different seasons of life. 6, yakapin mo yung paglago mo, yung growth and learning opportunities. I love learning things. Love, 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 love. Sa bawat season ng ating buhay, ito ang nagdadala ng unique opportunities for growth and learning. Yakapin ang mga opportunities na ito and be open to acquiring new skills, expanding your knowledge, and exploring new interests that align with your current stage. Sabi ko nga kahapon sa asawa ko, mag-aaral nga ako na gagalingan kong higher level ang aking Italian. No, allora, mi dispiace, no capisco estorate, buongiorno. Tapos sabi ng asawa ko, because, wala lang, para pag ako nag-Italy ulit, magaling na ako mag-haggle, no? Tsaka, I love to learn languages, no? So, that's one thing that I'm gonna do. Higher level ang aking Italian. At tsaka, Japanese ko din, higher level. I can transact. Magha-higher level pa din ako sa Japanese ko. So, natutuwa ako kasi excited ako. Okay, sinishare ko yun kasi feeling ko, family ko kayo, sinishare ko lang po. Number 7, embrace change and emphasize gratitude. Ako po si Chiki Holman Yulo. Talaga pong dapat yakapin natin ang pagbabago sa ating buhay at emphasis ko doon sa pagbabago. Tapos yung pagpapasalamat sa Panginoon. Maintindihan natin na hindi talaga maiiwasan ang mga pagbabago. Minsan, ikaw yung lumaki na kayo pagkatapos yung magulang mo tumanda na rin, ikaw mag-aalaga ng magulang mo, and you know what? It's okay. And it's wonderful. At isa pong pagkakataon na napakalaking pribilehyo na alagaan natin ang mga magulang natin, especially at a time na kailangan kanila. Hindi yung hindi ka kailangan. So, take notes of these tips, kaagapay. Mga karikado, ang ganda ng tips na ito. Ay, nako. Take notes, Tony Rose Gaida, ha? Take notes. Kasi ang buhay natin, iba na ang atin season ng buhay. Di ba, Chakalo? Kami yung magkakausap at magkaka-text. So, take note of these tips. And we'll be right back. Naku, ang dami-daming pag-uusapan pa natin. Yung stories for the heart, maganda din. Right after these words. Stories for the heart. Ito po ang isa sa paborito ng ating mga karikado. Kasi dito yung mga stories nakakaantig sa puso. At saka may aral, no? Kaagapay, paano mo ba ipapakita ang love and concern mo para sa iyong kapwa? Good vibes ang hatid na isang lalaki from Cavite City para sa mga delivery riders matapos siya mamigay ng libreng pagkain sa mga ito. Yan si Ivy Valera. Ay, gusto ko yan, Ivy. Hindi siya nag-iisa sa initiative na ito dahil tinutulungan siya ng kanyang mga magulang at kapatid. Inahanda ni Valera ang 120 food packs na ipamimigay sa mga rider.
Kung tatanungin naman kung bakit niya ito ginagawa, ito ay dahil noong October 2019 ay nagkaroon siya ng problema sa baga hanggang sa nagkaroon ito ng komplikasyon sa puso dahilan para maospital siya. Kaya tinuri niya ito bilang kanyang pangalawang buhay. At dahil sa paggawalang buhay, at dahil sa pangalawang buhay na natanggap po niya, ito ang naging pamamaraan niya upang maibalik ang kanyang pasasalamat. Alam mo, take note ha kaagapay, hindi ito ang unang beses na nagbigay ng tulong si Ivy Valera. Noong taong 2020, nagbigay pa din siya ng regalo sa mga bata. Noong 2021 naman, bumisita siya sa BJMP. What's a BJMP? Para magbigay ng gulay dito. At noong isang taon lamang, nakatanggap naman siya ng kanyang regalo, ang mga gasoline boy. Pero bakit nga ba mga rider naman ngayon ang nakakatanggap? Yan ay dahil nakita niya ang hirap ng mga ito at sa init na nararanasan nila sa kanyang palagay, sa pamamagitan nito kahit papaano ay maibsan ang kanilang pagod at hirap. Good job, Ivy Valera. Nakakataba naman ang puso ito. Ako din nun, nagbibigay ako ng pagkain. Kada may nagdi-deliver, may bigay ako. Nakakataba ng puso and act of kindness ninyong ito. Pag tinanong ako bakit, kasi na-imagine ko, mga kaedad ng anak ko yon, pwedeng job nila yon. So ang feeling ko, anak ko din sila. Tiyak na ganyan din ang nararamdaman ng mga riders na nabigyan nyo ng tulong, na shock, okay? At yan po ang ating stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang pag-uusapan po natin ay ang pagyakap sa iba-ibang panahon sa ating buhay. I'd like to invite you to text us, DZAS space, message and send to 0917-572-1754 sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Ang ating pong question for the day ay paano mo hinaharap ang changes sa iyong buhay. Kunyari, nakatira na kayo nun sa ibang lugar sa Amerika. Nagdesisyon kayo umuwi sa Pilipinas. Bakit? Mas nakangiti ang mga tao dito. At saka, friendlier. May mga kamag-anak ang nagtutulungan kayo somehow. Mas nagtatawanan ang mga tao dito. Kahit na nahihirapan, nakangiti pa rin somehow. Tapos, mas genuine ang mga tao. Mas mura ang pagkain. Pwede ka mag-plant dito ng iyong food para self-sufficient kayo. So, nag-decide na kayo. Tapos, mas malaki yung retirement pay mo, makukuha mo, pwede mo dito. Maraming mararating yung iyong dollars na pension mo sa Amerika. So, naiba na yung buhay mo. O, dito may time ka na makapagkita sa iyong mga amigas. Tapos ngayon, pwede ka nang magkaroon ng hobby. Pwede ka nang mag-walking, mag-join ng exercise club sa mga kila Mayora at kila barangay captain, barangay na captain. Pwede kayong may mga exercise dyan. Sa mall, pwede mo din salihan lahat yan. So, iba na ang season ng buhay mo. Alam mo, may panahon ka na rin na makinig sa message ng Panginoon. Kasi doon sa ibang bansa, go, 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 go. Ito, mas yayakapin mo ang Panginoon. JV, sabi niya, para sa akin, malaking learning opportunity ang pagharap sa transition ng life. Embrace it, be flexible, and ask God to guide you. No? Talaga, you have to be, sabi nga ni Miss Terry, you have to be grateful. At saka full of optimism na sa buhay mo. Kasi
Talaga naman. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. I'm telling you, Sunny, mahalaga sa life natin to be flexible and adaptable, lalo kapag humaharap ng transition or changes. I know na it's easier than done, pero the Lord is with us, so continue to trust Him. Marami pa po tayong pag-uusapan. At ngayon, pag-usapan po natin, ako po si Chiki, sa Question and Answer with Tita Chiki, sa Tips Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Hi! Kaagapay. Naku mga karikado. May tagapakinig tayong mga nagdadala ng question and we take time to answer them. Some of them, binibigay nila yung pangalan nila. Yung iba naman, hinahide ang identity. Biglang nakita ko, walang pangalan. Ay, nakalagay, please do not read my name. Okay. Siyempre, na-read ko na yung name niya. You may get, okay. So, ngayon, sabi ni Miss Ivy, Tita Chiki, napapansin ko pong hindi na ako grateful sa mga bagay na meron ako. Meron po bang ways na ma-improve ko ito ang magkaroon pa ako ng attitude of gratitude? Alam mo, Ivy, naintindihan kita. Kasi minsan, we take things for granted. We take things na maganda yung kwarto mo. Hindi ka na nagko-commute. Halimbawa, may regular ka ng sundo. Tapos, dadating ka na sa bahay mo. Pagdating mo, nakaluto na si yaya, si nanay, si lola, si tita, si tito, si lolo, kung sino man, nakaluto na si ate o si kuya. Minsan, kukain ka na lang. Hindi ka na. Ayaw mo pa maghugas ng plato. Minsan, ready na lahat para sa'yo. Alam mo, each day, suggestion ko, pero isulat mo. Doon sa yung notebook na may dates, okay, sa appointment notebooks mo, doon sa ibabaw ng date, isulat mo 3 na mga bagay na you are thankful for, especially that day or the night before. Make it a habit. Meron tong impact sa pagpapabuti ng iyong mood sa buong araw. At sa pagtatapos ng week, balikan mo ako at sabihin mo sa ako ano nangyari. Ang mga bagay na ito, kailangan magre-reflect ka. 1, 2, 3, what I am thankful for. Kunyari, number 1, finally, natapos ko yung papeles na kailangan kong tapusin para makuha yung, kunyari, yung job application ko sa ganun na company, natapos ko ng kunin, na-approve na, o magsisimula na ako sa ganun. Praise God for that. And salamat, Panginoon. Nakuha ko yung test results ng aking test, urine test, whatever. Wonderful. Wala akong sakit. O ganito lang. Or ang kailangan ko lang pa makatulog na mahaba-haba at uminom ng maraming tubig. Okay. Na praise our Lord na nakuha ng trabaho ng anak ko na minimithi nga ganon. Or Lord, nakatulog ako ng masarap. Maraming salamat. Napaka-komportable pala ng aking kama. Nakalimutan ko yon. Lord, salamat nakakausap ko ang nanay ko. Kahit nasa iba siyang bansa, nakakausap ko. Alam mo, pag sinulat mo yun, tapos nire-rewind mo yung binabasa mo, you reread it again, you'll figure out how grateful you should be. Number 2, start a gratitude journal. Ito na nga magandang bagay ito. At sa self-therapy technique mo to self-therapy. After reading your own words, gratefulness can help you feel better when struggling. Kasi yung iniisip mo pa lang yung 3 bagay. Pangalawa, isulat mo na. Pag sinulat mo na yan, it's good as done. Tsaka pag ni-rewind, you run this by you every day, it gives you the strength to go on, believe me. Yung iyong number 3, thank someone new every week. Tawagan mo yung kaibigan mo na nung namatay yung nanay mo, pinapakain ka niya ng almusal araw-araw ng 2 linggo, na iyak ka ng iyak doon. Na nakikinig siya, walang binibigay na opinion, nakikinig lang siya.
Tapos pakakainin ka niya, tapos titimplahan ka niya ng hot chocolate. Pakakainin ka niya ng spam na may asukal, na maskobado, sugar. Okay, very specific ba ako? Oo. Because may kaibigan akong ganon. Hi, Preemie. Obvious tan. Ganon ang ginawa niya. Pinapakain niya ako ng breakfast palagi. Okay? Gaano kadalas ka nakakapagpasalamat sa mga tao sa paligid mo? Give yourself the purpose of choosing someone new next week and learn how to express gratitude differently. Maaaring magsulat ka ng notes, sabihin mo sa kanya how thankful you are, or magsabi ng thank you with a little nice gift, and be creative. Alam mo, pag ginawa mo yun, I'm telling you, yung puso mo, gagaan, at saka marirealize mo how wonderful and how blessed you are na meron kang kaibigan, kamag-anak, kaopisina na nagmamahal sa'yo, at Panginoon na talaga naman nakayakap sa'yo. Ika-4, meditate. Pagdating sa gratitude, meditation can take us as deep as it gets. Let's also take some moment na mag-imagine ka ng specific situation na pinagpapasalamat natin and let the feeling grow stronger. Alam po ninyo, i-share ko lang po, pag ako ay dumadaan, kasi akala nila happy lahat ng buhay ng tao, hindi po. Pag ako may dinadaanan na very deep waters, yung para feeling mo malulunod ka, wag kang titingin sa kaliwa at sa kanan. Wag kang titingin sa likod. Ang tingin mo lang ay sa taas. Pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, at wag kang titingin sa left and right, malulula ka. Alam po ninyo, mararamdaman nyo siya na nandiyan na sa puso ninyo. So look up, don't look to the left and to the right of the trials and the turmoils and lahat ng mga waves sa buhay natin. Tumingala ka lang, Lord, dito lang ako titingin sa'yo. Ay nako, lagyan mo ng cover yung iyong mga mata to the left and to the right and to the back and in front. Just look up. And just imagine the face of God. Ini-imagine ko doon. Alam po nyo, somehow, meron akong peace beyond human understanding. Pag sabi, ano yun, Chiki? Mafe-feel mo ang kapayapaan. Subukan mo. Okay? 5 po, focus more on others' intentions. Kapag nakakatanggap ka ng regalo, a nice gesture mula sa ibang tao, consider how they intended to bring good into your life. Take a moment to visualize their willingness to help you, make you happy, or be there for you in a challenging moment. Nakapag-break ka sa boyfriend mo, hindi, ikaw ang binreka ng boyfriend mo. Tapos, hindi mo maintindihan kung bakit ang pala may chismis na ganun. Okay, so, may kaibigan ka, 3, 4 na kaibigan, pupunta sa bahay mo, may dalang 2 galon ng ice cream na favorite mo. Parating na kami, tapos may dalang 4 na sandok, hindi kutsara 4 na sandok, at kayo ay tigalawa kayong kumakain, at tinatapos yung ice cream na yan. Alam mo, feel better ka na pagkatapos. Okay? Kung meron kang binayayaan ka ng Panginoon, ng supportive friends na ganun. Wow, that is such a blessing. You know, at this time, it would be my privilege that I could pray for you. God has been so good. At saka ang dami niyang binibigay sa atin na hindi naman tayo worthy minsan eh. So, let's all bow our heads. Isa pong pribilehyo para sa akin ang pagkakataon na maipagdasal ko po kayo. Let's all bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we praise you for your faithfulness, for your love, and for all that you are. We want to thank you for all the blessings that you've given us, for the protection of each and every member of our family. Thank you, Lord, sa pagmamahal at sa pag-aruga sa amin. Thank you sa mercy at sa grace na binibigay mo sa amin every day. You know, thank you that you're always with us and you will never leave us. Pinangako mo yan, God, sa Bible na I will never leave you or abandon you. Salamat po sa promise na binigay mong yan.
sa mga blessings na binibigay mo sa amin sa araw-araw, that you have provided me with more than I could have ever imagined. Alam mo ba yun? Ang binibigay mo sa amin, Panginoon, more ng kung ano man ang ma-imagine namin. Thank you, Lord, for keeping me safe. You protect me from those things that seem to haunt others. We ask for your guidance, Lord, and protection, for your provision, Lord, lalo na yung mga kasama namin, mga kakilala namin po, na humaharap ng maraming financial problems, Panginoon. We ask for your strength sa mga bagay na mga kakaharapin pa namin. Yung mga magpupunta pa at marami pang medical tests na pupuntahan, may mga job interviews pang hindi pa tapos sila. Panginoon, yakapin mo po sila. Lead me, Lord, to the right path that is best for me. You have promised to be with me wherever I go. Alam po niyo ang mga hakbang na tinatahak ko at ang aking pong pagtitiwala ay nasa iyo. Lord, pinipray ko din po na lahat ng ginagawa namin, lahat ng ginagawa ko, sana po mag-glorify pa kayo even more. You are the God of peace, yung pong Panginoon ng kapayapaan at ng pagmamahal na doon po namin binibigay ang tiwala sa iyo. Give me a peaceful heart that rests in you and a loving spirit that pours forth your love to others. Lord, I trust in you completely. Strengthen us every day, Lord, sa aming buhay. You are our God and our Savior. We love you and we glorify you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programang Rekado ngayong Sabado. Naku, enjoy na naman tayo. Sana po nasiyahan kayo sa aming program ngayon. Inanyayahan po namin kayong patuloy na makinig. Next week, next Saturday ulit tayo, ha? Thank you po sa ating production technicians Nathaniel Peralta, Nate. Hi, Nate. Benjo Morano, Jonathan Reyes, and Reggie Villena. To our writer, Miss Kayla Escalante. Good job, Kayla. And thank you rin sa ating station manager, Miss Jo Alabastro. Kayla, say hi to your family for me. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Ricardo dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ay, na-excite naman ako. Have a great week ahead of you. Celebrate life. Instead of counting what you don't have, naku, bilangin mo yung meron ka. And you will realize how God has loved you all this time. God bless you and have a great week ahead of you. Ciao, ciao! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.